Inco tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center. Tol! Oy, tol. Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka. Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako. Pero, puro pangit lang yung pwede. Ayaw ko na. Hala, joke pala yun. Hello? Sa GV99 po ba ito? Ay opo mama, kaya tara na at makipagtsikahan. Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo. Bongga! This is DJ Honey na nagsasabing, Life is too Ito short. na ang Programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti. Mula alas 9 hanggang 1:00 ng hapon. Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba? GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Araw ngayon ng Miyerkules, May 27, 2026. Oras natin 8:35 a.m. Atid sa atin yan ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At kasama nyo ang inyong lingkod, Kiko Barako. At kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. At para sa ating ulo ng mga balita, minority bloc sa Senado nag-walk out dahil sa panukalang video conference na pagdalo sa sesyon. Plunder case laban kay Senador Jinggoy Estrada, target isampang ngayong linggo. PNP Chief kay Senador Bato de la Rosa, igalang ang uniforme at makipagtulungan sa batas. Mag-inang magkasama sa bahay, pinatay umano ng 14 anyos na binatilyo sa Laguna. Tropical depression sa labas ng PAR, patuloy na binabantayan ng Pag-asa. At dumako naman tayo sa ating balita. Umpisa natin ang balitaan sa mga kaganapan sa Senado kagabi. Minority bloc sa Senado nag-walk out dahil sa panukalang video conference na pagdalo sa sesyon. Ang detalye ihatid mo sa amin, DJ Joey Boy. GV Balita Express. GV Balita Express.
Kiko, magandang umaga mga ka-Vibes. Nagkaroon nga ng tensyon sa Senado kagabi matapos mag-walk out ang ilang miyembro ng minority bloc bilang protesta sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta. Sa naturang mosyon, iminungkahi ni Senador Marcoleta na payagan ng isang senador na makadalo sa sesyon sa pamamagitan ng video conference upang makalahok pa rin sa mga deliberasyon kahit wala sa plenaryo. Posibleng makinabang dito si Senador Ronald Bato de la Rosa kapag ito ay naaprubahan. Gayunman, umalma ang ilang senador mula sa oposisyon at sinabing maaaring magdulot ito ng maling president o makaapekto sa integridad ng mga sesyon sa Senado. Dahil dito nagpasya ang ilang miyembro ng minority bloc na mag-walk out bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol. Patuloy namang pinag-uusapan sa Senado ang paggamit ng teknolohiya sa mga opisyal na deliberasyon at kung paano ito maaayon sa umiiral na mga panuntunan ng institusyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, dumako naman tayo sa plunder case laban kay Senadora Jinggoy Estrada na target isampa ngayong linggo. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. target ng Office of the Ombudsman na maisampa ang kaso ngayong linggo na plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman na Jesus Crispin Remulla, pipirmahan niya ang information laban sa senador bago ito isumite sa Sandigan Bayan na inaasahang mangyayari sa Huwebes. Bukod sa plunder, haharap din umano si Estrada sa iba pang kaugnay na kaso. Nauna nang inirekomenda ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng plunder, graft at direct bribery charges laban kay Estrada at ilang opisyal kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ipinaliwanag naman ni Remulla na naantala ang paghahain ng kaso dahil inayos at nilinaw pa ang resolusyon upang mapatatag ang ihahaing impormasyon. May ilon ding sangkot sa kaso na posibleng gawing state witness upang makatulong sa pagpapatuloy ng investigasyon. Samantala, mariing itinanggi ni Senador Estrada ang anumang pagkakasangkot sa irregularidad at sinabi ng kanyang kampo na wala umanong matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa sinasabing kickback. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, para naman sa ibang balita, PNP Chief Bato de la Rosa or PNP Chief kay Bato de la Rosa isinabing igalang ang uniforme at makipagtulungan sa batas. Para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. Mga ka-Vibes, nananawagan si Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang uniforme at tsapa na minsan niyang sinuot bilang dating hepe ng pambansang pulisya. Ito ay kasabay ng nagpapatuloy na operasyon ng mga otoridad para matunton ang senador kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Nartates, nananatili ang respeto ng PNP kay de la Rosa bilang dating pinuno ng organisasyon. Ngunit umaasa silang makikipagtulungan ito sa umiiral na legal na proseso. Binigyang diin din ng PNP Chief na mahigpit na sinusunod ng kapulisan ang protocols at human rights standards sa operasyon. Inatasan na rin umano ng mga ground unit na umiwas sa hindi kinakailangang paggamit ng puwersa sakaling matagpuan si Senador de la Rosa. Si de la Rosa ang itinuturong pangunahing arkitekto ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging pangunahing tagapagpatupad ng Oplan Tokhang noong siya pa ang hepe ng PNP. Hinahanap siya ngayon ng ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity dahil sa hindi bababa sa 32 umano'y pagpatay mula Hulyo 2016 hanggang Abril ng taong 2018. Noong Mayo 21, iniutos ng Department of Justice sa mga law enforcement agency na arestuhin si Senador Bato de la Rosa matapos hindi maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan naman natin mga ka-vibes ang mga balitang lokal
Pero paalala, sensitibo po ang susunod na balita. Mag-inang magkasama sa bahay, pinatay umano ng 14 anyos na binatilyo sa Laguna. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Patay ang isang ginang at 4 na taong gulang niyang anak matapos umano silang pasukin at hatawin ng martilyo sa ulo ng isang 14 anyos na binatilyo sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay de Remedio, San Pablo City, Laguna noong Linggo ng gabi. Ayon kay Laguna Police Director Colonel Sandro J. Tafalla, natagpuan ng mga rumesponding pulis ang ginang na kinilalang si alias Maria, 32 anyos at may-ari ng isang pool business na duguan at nagtamo ng maraming pinsala sa ulo. Isinugod naman sa ospital ang 4 na taong gulang na anak nito na si alias Kid, ngunit binawian din ng buhay habang ginagamot. Sa isinagawang hot pursuit operation na aresto bandang alas 5:30 ng umaga kahapon ang suspect na kinilalang si alias Pat, 14 na taong gulang sa bahay ng kanyang kamag-anak malapit sa lugar. Ayon sa investigasyon, sinabi umano ng binatilyo na nagalit siya matapos siyang pagalitan at komprontahin ng ginang sa isang pool area habang may mga nakasaksi sa insidente. Lumilitaw rin umano na nagbanta ang suspect na papatayin ng biktima at maging ang anak nito. Tinitignan ngayon ng pulisya ang paghihiganti at umano'y pambubuli bilang motibo sa krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng City Social Worker and Development Office ang menor de edad na suspect at nakatakdang sampahan ng kasong pagpatay sa City Prosecutor's Office. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Tako naman tayo sa lalawigan ng Cavite, suspect sa pagnanakaw at pagpatay sa negosyante sa General Trias, arestado. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye ng balita. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Balita Express. Iko, arestado ng General Trias City Police ang sospek sa pagnanakaw at pagpatay sa isang babaeng negosyante sa Barangay Pasong Kamachile 1 sa General Trias City, Cavite. Kinilala ni Police Captain Joseph Sosa, officer in charge ng General Trias City Police, ang sospek na si alias Michael, 34 anyos, isang construction worker at residente rin ng nasabing barangay. Batay sa ulat, 1:30 ng hapon noong Mayo 24 nang aresto ng mga operatiba ng kapulisan ng sospek sa loob ng kanyang bahay. Matatanda ang alas 6:45 ng umaga noong Mayo 23 nang matagpo ang dugo ang nakahandusay sa loob ng kanyang tahanan ng biktimang si Ginang Sonia, 58 anyos at isang negosyante. Sa tulong ng mga barangay official, wala pang 24 na oras ay agad na nadakip ang sospek na ngayon ay nahaharap na sa kasong robbery with homicide. Na-recover din mula sa sospek ang ilang ebidensya kabilang ang ang 2 cellphone na pag-aari ng biktima, mahigit 3,000 pisong cash at isang tile cutter na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Samantala, pinuri naman ni General Trias City Mayor Luis John Ferrer ang mabilis na aksyon ng kapulisan sa agarang paglutas ng kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 1 bilyong pisong areglo sa kaso ng mga missing sabungeros ibinunyag ng mga kaanak. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Isiniwalat ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang umano'y tangkang areglo na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso kaugnay sa kontrobersyal na kaso ng pagkawala ng ilang sabungero sa bansa. Sa isang press conference naman, mariing itinanggi ng grupo na sila ay sangkot sa anumang negosasyon o pagtanggap ng pera mula sa kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon sa mga kaanak, may ilang individual umano na nagsagawa ng pakikipag-usap kaugnay ng posibleng kasunduan, ngunit hindi umano sila kabilang dito. Itinuro din sa naturang press conference ang ilang personalidad kasama sina Dayan Loyola, Chalasco at Jaja Peralta na umano'y may kaugnayan sa mga nasabing usapan. Sinabi pa ng grupo na malapit umano ang mga ito kay Julie Dondon Patidongan, isa rin sa mga personalidad na nadawit sa kontrobersya. Ayon naman kay Ryan Bautista, isa sa mga kamag-anak ng mga nawawala, tila na isang tabi umano sila sa ilang pag-uusap at sila pa ngayon ang nasasangkot sa alegasyon ng pagtanggap na pera.
Nauna nang humarap sina Loyola at Lasco sa National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay ng mga ulat hinggil sa umano'y alok na pera mula kay Attorney Caroline Cruz, isa sa mga abogado ni Atong Ang. Sa hiwalay na pahayag, kinumpirma ni Cruz na nakikipagkita siya sa mga grupo ni na Loyola at nagbigay ng tig 20,000 piso bilang tulong pinansyal, ngunit itinanggi niya ito ay bahagi ng anumang areglo o kapalit ng pag-atras sa kaso. Samantala, itinanggi rin ni Eloy sa Bohol ang aligasyon na tumatanggap umano sila ng buwan ng 40,000 piso kapalit ng pag-atras sa reklamo. Aminado siyang nakatanggap ng 20,000 piso mula kay Cruz, ngunit iginiit na ito ay personal na tulong lamang. Nananawagan naman si Aurelio Panaligan sa Department of Justice o DOJ na palawakin pa ang investigasyon at isama sa pagsusuri ang iba pang mga personalidad na nabanggit sa kontrobersya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At mga ka-vibes sa lalawigan ng Laguna, singilan ng utang na uwi sa patayan sa Calamba, Laguna. 2 suspect sumuko. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. GV Balita Express. Isang trahedya nga ang naganap sa Southville 6, Barangay Kay Anlog, Calamba City, Laguna matapos mapatay ang isang 57 anyos na lalaki dahil lamang sa singilan sa utang. Ayon sa opisyal na investigasyon ng pulisya, nagtungo ang biktima sa bahay ng asawa ng isa sa mga sospek bandang alas 5:20 ng hapon nitong nakaraang Lunes, Mayo 25. Ito'y upang maningil ng utang na nagkakahalaga ng 1,500 piso. Ngunit ang simpleng usapan na uwi umano sa matinding hindi pagkakaunawaan hanggang sasaktan ng mga sospek ang biktima. Dahil sa mga natamong malalang sugat, mabilis na isinugod ang biktima sa barangay hall bago dinala sa pinakamalapit na ospital. Subalit dakong alas 9:48 ng gabi, idineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Voluntaryo namang sumuko sa mga opisyal ng barangay ang 2 sospek na agad namang itinurn over sa kustodiya ng pulisya para sa kaukulang proseso. Na-recover ng mga otoridad sa mismong pinangyarihan ng krimen ang mga armas na posibleng ginamit sa pananakit, kabilang na ang isang steel bat, isang steel tube at isang patalim. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalimang investigasyon ng lokal na pulisya habang inihahanda na ang mga kaukulang kasong kakaharapin ng mga sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At dumako naman tayo mga ka-vibes sa ating weather update. Tropical depression sa labas ng PAR patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isang tropical depression sa labas ng ating bansa ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Huling na-recover ang lokasyon nito sa 1,360 kilometers silangan ng Northeast Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pabugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay halos hindi gumagalaw o almost stationary. Habang wala pa ito sa loob ng PAR, may 2 weather system naman ang direktang nagdadala ng ulan sa bansa ngayong araw. Una, ang southwesterly wind flow na nakaapekto sa Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao. At dahil pangalawa naman ang Toro o buntot ng naturang tropical depression na nakasampay naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Dahil dito, ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Socsargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Palawan at ang buong Mindanao ay nakararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat. Nagbabala ang Pag-asa sa posibleng flash floods o landslides dahil sa kung minsan ay malakas na buhos ng ulan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, mas maganda ang panahon, ngunit asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulang kalangitan na may isolated o pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Mag-ingat pa rin sa biglaang buhos ng ulan na maaari ring magdulot ng pagbaha kung magiging matindi ang thunderstorms. Samantala, ligtas naman
para sa ating mga mangingisda ang mga baybayin sa buong bansa dahil light to moderate o mahina hanggang sa katamtaman lang ang magiging alon sa dagat na may taas na 0.6 hanggang 1.8 meters. Sumikat ang araw kaninang bandang 5:26 AM at lulubog ito mamayang 6:20 PM. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Dako naman tayo mga ka-vibes sa ating Good Vibes Balita. Halos 4,000 residente sa Batangas City na kinabang sa Food for Work program ng CDRRMO. Para sa detalye ng ating Good Vibes Balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga ka-vibes, nasa kabuuang 3,961 na residente ang matagumpay na nakilahok at nakinabang sa Food for Work program ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batangas City. Ito ay mula 2025 hanggang ngayong buwan, Mayo 2026. Ayon kay Francine Eje, ang officer in charge ng Research and Planning Division ng CDRRMO, ang programang ito noong taong 2024. Ayon naman sa ulat ng Batangas City Public Information Office sa pamamagitan ng Palakat Batangas City page, pangunahing layunin nito na pukawin ang diwa ng bayanihan at hikayatin ang mga mamamayan na aktibong makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kapayapaan sa kanilang mga barangay. Sa ilalim ng mekanismo ng programa, ang mga opisyal ng barangay ang mismong nakikipag-ugnayan sa CDRRMO upang humingi ng tulong para sa mga gawaing pangkomunidad. Ang mga residente naman ang sama-samang nagpapatakbo ng mga aktibidad gaya ng declogging o paglilinis ng mga baradong kanal, clearing operations at beautification projects, at maging ang mga coastal cleanup sa mga baybaying lugar. At kapalit ng kanilang serbisyo at pagpapawis, kasama ay tumatanggap ang mga residente ng mga inihandang food packs mula naman yan sa lokal na pamahalaan. Katuwang ng ahensya ang City Engineers Office at ang City Environment and Natural Resources Office na siyang nagpapahiram ng mga heavy equipment at iba pang mahahalagang kagamitan para sa clearing at clean-up operations. Binigyang din ni Eje na ang hakbang na ito ay bahagi ng direktiba ni Batangas City Mayor Marvy Marino na maging mas proactive o manguna ang CDRRMO sa paghahanda sa mga posibleng sakuna, lalo na ngayong nalalapit na naman ang panahon ng tag-ulan. Magugunitang naging mahigpit ang panawagan ng punong lungsod sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na manatiling alerto, laging handa at mabilis na tumugon sa pangangailangan ng mga Batanggenyo sa oras ng anumang kalamidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At yan na ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You can follow them on their Facebook account, Lipa Medics Medical Center, and their Instagram at Lipa Medics Medical Center. And you may also check out their website, lipamedics.com. Muli inyong napakinggan at nakasama sa GV Balita Express si Kiko Barako at kasama natin sa kabilang lina si DJ Joey Boy. Muli ito po ang GV Balita Express. Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang